Pwede Sino rin si- ibababad yan. Si BBM. Eh kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Ano? Di na dalaw sa investigasyon nito. Go. Bakit ilatago pa ho nila, Go? Pinsan ng presidente yan. Ang alam ko, si Saldico, lumipad na. Nauna na. Hindi mo na makita yon. Salamat po, Go. Hi sir, Lea Lea po from Graduate Fitness. Sir, sa isang interview, sinabi niyo Hindi mo maintindihan yung mic. na suporta sa Pangulo. At isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang direktor sa PCSO ang anak niyo? Sino? Ang dahilan ba kung ba't hindi nyo sinusuportan si BBM? Because hindi yung binigyan ng pwesto yung anak niya sa PCSO. Mabuti tinanong mo yan. Nung magkatapos ng eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos. Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil dinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President. Dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang mga kalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at that time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung ni BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako noon, malaman na ako isang mayor. Ngayon, puro mayors ang minimit natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailayan. Ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? May tampo po daw kayo kay BBM. Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insultong ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, binention niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya ako pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente niya, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, Lagdameo, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, puro sigurado. Tapos, di na sumasagot yung sekretary niya. Nagkita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata.
Wala naman tinupad. Nagalit ba ako? Hindi. Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Ba't ako galit? Ba't ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo. Pag kayo bumayag, laban tayo. Pagkagaling ang presidente natin doon, binigay kagad ilang beses. Ang dami. Kung matuloy yung away nila, sinong bubugin? Tayo. Ngayon, iniinis pa niya ang China. Anong laban natin sa China? China is our neighbor. China is our friend. China is helping us a lot. Mabuti nga, tubig lang kinakanyon nila eh. May karapatan din sila doon dahil ang dami nag-reclaim, hindi lang tayo. Vietnam at ibang country. It should be diplomatic. Kausapin niya lang. Sosyo na lang tayo dyan. She should stay neutral as a leader. He should stay neutral. Bakit kumampi kagad? Di pinapahamak tayo. Naghahabon pa. Mali yun. Sir, last na on my part, kayo po ba ay makikilahok o magbibigay ng suporta sa rally sa September 21? Ano? Pupunta daw kayo sa September 21. Pupunta po daw kayo. Sa? September 21 yung rally. Hindi, dahil ba nagpaparally yung mga iba, mga party list eh, politician din sila eh. Dapat yung mga kabataan lang, suportahan natin. Pero kung may mga politician at mga party list, hindi pwede. Para sa akin lang. Magandang hapon po, Elijah Gonzo from Billionaire News Channel. So sa kasalukuyan po ay pinamumunuan niyo po yung Louis Chavez Simpson o LCS Group of Companies na sa kasalukuyan po ay may 12 kumpanya. At ngayon po, ayon po sa mga pagsusuri, napag-alaman din po namin na konektado po ito sa isang construction firm na sa Truck Construction Corporation na parang binaliktad lang po na partas na ibig sabihin daw po ay provincial governor. Yes. For context din po, base po sa datos po ng DPWH, nakakobra po ito ng 62 public works sa Ilocos Sur mula 2016 to 2025 na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Yeah. So, for clarification lang po sir, ano po ang connection ng Simpson family sa Satrap Construction? Mabuti tinanong nyo. 10 years daw, nakasungkit daw ako ng 2 billion. 10 years! Eh, wala pang isang taon, nasa billion na. 10 years. So, ibig sabihin, maraming project yan, kung totoo man yan. Inaami ko, sa amin yan, tatay ko, engineer, contractor. Bata pa ako, sumasama na ako, timekeeper. Dugo at pawis ang ginamit namin yan. Negosyo ng pamilya ko yan. Pero, pa-inspect nyo lahat ng project ng Satrap. Pag meron katiwalian, pakukulong ako. Thank you po. Corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji Beef. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Kung hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Bob. Well, you seem to be not satisfied with the situation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po namin malaman from you, sino-sino po yung tinutukoy ng corruption. Thank you. Sino? Baka satisfied daw kayo sa change of leadership sa House. And then, yung sinasindo yung mga ano ba yung mga sinasindo ba yung mga tao kailangan ng bitiw?
Iboto. May palit. Magbitiw. Ah. Yung magbibitiw dapat. Sino yung mga tao. Kaya kakwa kanina, hindi na under tong gobyerno ito. Palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga matitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuno muna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Gwen Ratozo from CIG. Sir, yung panawagan po na bumaba sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba po dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon? Hindi ko maintindihan. Dapat ba raw magbitiw yung mga politiko na may connection sa contractor or yung mga corrupt lang na politicians? Kung may delikadesa sila, hindi na mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government. Mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin, maraming magagaling. Kaya nagkakaroon tayo ng brain drain eh. Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga madudunong nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon, magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interes ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Tungkol sa mga construction? Kasi daw bawal ang isang politiko na meron. Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-ari, mga pwesto. So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin. Conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan, sarili nila, walang iba. Inisbagin lang ni Harrison Hill yung buto ng Virginia Tobacco. That's the main ingredient of cigarette. So ako pinakamalaki trader nung na-elect akong governor, nagbitaw ako dahil di ko na pwede tawaran yung farmer. Kailangan patasin ko ng presyo para makinabang ang farmer. Yun ang delikadesa. Pero how about po sir ngayon na may mga relatives pa rin po kayo na nakaupo, then may mga projects pa rin po hawak yung contracting firm nyo? Ano po ang... Totoo yun. Kung tingnan mo yung opisyal ng satrap, wala na akong pangalan doon. Dahil nag-divest ako. Ngayon pwede na akong bumalik, wala akong pesto eh. Negosyo namin yan, tatay ko pa, negosyo na yan. Anong pamimigay ko sa tao? Ako po, Ilocano ng Dikuripot, namimigay ako ng pera. Anong ibibigay ko kung di ako maghanap buhay? Hindi naman ako nagnanakaw.
Okay. So, sinusunod ko lang yung batas. Divest ka, di nag-divest ako. Pero sir, may mga relatives pa rin po kayo nakaupo. So, medyo conflict of interest pa rin. Conflict of interest kung meron sarili sila. Ganun din. Kung may sarili silang construction. Sige po, thank you. Hello, good afternoon. Bob, Dr. Gakas po, DCRH. Sa tingin niyo po ba, walang alam ang Pangulo dito sa mga nangyayari sa Kongreso, yung mga budget insertion? Sa tingin niyo po ba ay bulag siya dito o wala siyang nakikita? Para kahaluson itong mga ganitong problema nung 2025 budget? Si BBM. Eh kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Anong klaseng presidente ang hindi niya alam? Siya unang tumitingin. Siya nagmamando sa Senate. Siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment ko dito? Kinakonect daw comment nyo na nagsimula itong corruption sa flood control noong panahon pa ni Duterte. Lahat ng administrasyon may corruption eh. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung may delikadesa siya, oy, may diferensya to, pag nalakaw to, hintuan natin to. Dapat ganon. Tinuloy-tuloy niya eh. 3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan? Di niya alam. Hindi dapat maging presidente kung di niya alam nangyayari sa buong gobyerno. And last of my part, Bob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon ng Ilocos Norte? How about doon sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Mas parami to kay Saldico. One last question na po. Hello po, Hello? Hello? Yan. Ang question ko po, kung ang mga Diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-attend po ako ng mga Senate hearings na subaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang Diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 premise po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami nung araw pa. Mahirap kumuha dahil bidding yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpro-protect sa kanila, may nagbibigay. Bali, magbabago po kaya ang kanilang testimonya po with the Senate hearings. Itong mag-asawang Diskaya po. Dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamimili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan na, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila naibabanggit ang Ilocos Norte.